Good day, nurses. Now let's discuss myocardial infarction. When we say myocardial infarction, there's a tissue death. Okay, there's a myocardial tissue death in the regions of the heart with abrupt interruption of coronary blood supply. Si coronary artery kasi natin class, siya yung nagsusupply ng oxygenated blood pampunta sa ating puso. Remember, sabi natin, kailangan ng ating katawan, kailangan ng ating mga cells ng oxygen for them to function properly. Kasi pag nagkaroon ng interaction ng oxygen doon sa cell, magkakaroon ng tinatawag natin na cellular metabolism. Which is cellular metabolism, siya yung dahilan kung bakit may production ng ATP. At yung ATP na yan, kakailanganin ng ating cells yan para mag-function siya properly. But in the case of myocardial infarction, may abrupt interaction or interruption ng blood supply papunta sa ating puso. Bakit? Dahil may blockage, may occlusion. Kaya ang nangyayari, ang ating heart, ang ating myocardial cells, hindi sila nakakakuha ng oxygen supply. Kaya kapag hindi sila nakakuha ng oxygen supply, sila ay mamamatay. At yun na yung tinatawag natin na necrosis or yung tissue death or cell death. Okay, magkakaroon na ngayon siya ng necrosis. Balik tayo, bakit nagkaroon ng abrupt interaction? Because of the plaque deposition. Okay? Because of the plaque deposition. Guys, gaya nga sabi natin kanina, di ba? Na kapag once na angina pectoris yan at hindi na re-relieve ng nitroglycerin ng chest pain at ng rest, kailangan mag-proceed na yan sa nearest hospital or you need to refer it to the physician as soon as possible. Dahil yung pasyente mo hindi na angina pectoris ang kanyang sakit. It's already myocardial infarction. Ang pinagkaiba niya kay angina, si angina may ischemia pa lang. Pag ischemia yan, decreased oxygen supply lang. Ibig sabihin, wala pang tissue death. Pero pagdating sa ating myocardial infarction, there's already a necrosis or tissue death. This is already irreversible. Kung si angina reversible, si myocardial ay irreversible. Ibig sabihin, hindi mo na yan mababago. Kasi ang ating cell or ang ating myocardial cells, pag once na namatay sila yan, hindi na sila yan magre-replenish. Hindi na sila yan mag-undergo ng multiplication para palitan yung mga cells na namatay. Unlike sa ibang part ng ating katawan, katulad na lang ng skin, pag once na nagkaroon ng sira or scratch, or nasisira yung ating skin, ang tendency na papalitan yan ng mga bagong skin cells. But in the case of your myocardial cell, pag once na namatay sila, hindi na magkakaroon ng replication at hindi na sila mapapalitan pa. At kapag once na patuloy na nagde-decrease ang oxygen supply at namamatay ang mga cells ng ating puso, ang tendency hindi yan makakapag-function or hindi yan makakapag-contract properly. Kaya anong mangyayari pag hindi siya nag-contract properly? Hindi makaka-receive ng oxygen supply or ng blood supply yung other parts ng ating katawan. Bakit? Siya nga yung dahilan kung bakit siya nagpapump, kung bakit nakaka-receive ang ating katawan ng oxygen supply dahil yan sa puso. So balik tayo, bakit nagkakaroon ng abrupt interruption? Because of the plaque deposition. Okay, for example, ito si plaque natin. Okay, for example, this orange one, okay, this is the plaque. Okay, ibig sabihin the fats, okay? This is the fat build-ups. Okay, this is the fats or the plaque. Ang nangyayari kapag myocardial infarction, remember sabi natin kanina, kapag once na merong angina pectoris, meron isa sa mga dahilan yan is because of smoking, hypertension, and diabetes mellitus. Pag angina pectoris yan or kapag may plaque deposition, ang ating blood vessels or the lumen or yung butas or yung daluyan ng ating dugo ay masikip. Kapag may vasoconstriction or kapag may narrowing, ano nangyayari? Tumataas ang pressure. Ang problem natin, class, kapag once may plaque deposition at mataas ang pressure, yung mataas na pressure na dumadaan dito sa ating blood vessels can injure the plaque.
Okay, pwede niyang sirain yung plaque. At kapag once na nasira ng ating pressure yung plaque, ang tendency natin, yung plaque natin ay mag-erode or magra-rupture siya. At kapag nag-rupture ang ating plaque because of pressure, magkakaroon yan ng bleeding. Okay? Magkakaroon yan ng bleeding. Ang problema natin kapag once na nagbe-bleed yan, nagkakaroon ng pagbubuo-buo or yung tinatawag nating clot formation. At kapag once na patuloy lang na nagbe-bleed at nagkakaroon ng clot formation, ang tendency nagkakaroon ng total blockage doon sa ating blood vessels. So ang tendency, wala nang madadaluyan ng dugo, hindi na makakapagbigyan o hindi na masusuplayan ang ating puso ng oxygen. Kasi nga, nagkaroon ng occlusion, binarahan yung daluyan ng dugo na siya ang nagke-carry ng oxygen supply papunta sa ating puso. Kaya ang tendency, walang nakukuha ang ating myocardial cells na dugo or na oxygen. Kaya ang tendency, sila ay namamatay. That can lead to necrosis or tissue death that is irreversible. So what are the manifestation or the signs and symptoms for your myocardial infarction? First, pain same as angina. Okay, pain same as angina, parehas lang sila. May substernal pain, crushing, stabbing, squeezing, radiating to back, jaw, neck, and left arm. So, yun yung characteristic nila. But, ang pinagkaiba niya sa angina pectoris, si angina pectoris natin nare-relieve pa siya ng nitroglycerin at rest. But here in our in myocardial infarction, unrelieved. Okay? It's unrelieved by rest and nitroglycerin. Kaya nga 'di ba, sabi natin kanina kapag once na angina yan, nakatatlo na yan na dose ng nitroglycerin at wala pa, may chest pain pa rin, you need to refer it to the physician as soon as possible or go to the nearest hospital kasi MI na yung sakit ng pasyente natin. Then next, we have nausea, vomiting, indigestion, and hiccups. So usually, this is kumbaga referred pain na tinatawag natin. Okay, nagkakaroon siya ng GI disturbances. Bakit? Dahil ngayong puso natin, malapit yan doon sa tinatawag natin na lower esophageal sphincter or yung tinatawag natin na cardiac sphincter. And then next, we have dyspnea or shortness of breath. Okay, nagkakaroon siya ng dyspnea. Bakit? Wala nang supply ng oxygen. Wala nang supply, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin ng left ventricular dysfunction. And pag nagkaroon ng left ventricular dysfunction, magkakaroon tayo ng what they call this one, ng fluid accumulation sa ating lungs. Okay, kaya magkakaroon siya ng shortness of breath. And then, yung skin niya is cold, clammy. Pag ginawakan mo, malamig yung skin niya. Bakit? Wala nang enough na blood supply. Remember, ang ating blood, isa sa mga function niya, aside from transporting micronutrients and oxygen, ang ginagawa din ng ating blood is to maintain or to maintain body temperature. And aside from that, it also giving color. Kaya nga, di ba, kapag once na may anemia ka, nag-iiba yung color mo. Kasi nga, kapag once na, gaya nga sabi natin kanina, siya ang nagre-regulate ng body temperature natin. So, kung walang insufficient ang supply na dugo na pumupunta sa ating extremities, ang tendency, malamig ang ating extremities or cold, clammy skin. Ashen, kulay gray ang kanyang kulay. Bakit? Kulang ng dugo. Okay? And then, diaphoresis. Yung diaphoresis natin, that is yung tinatawag nating CNS activation. Okay? Dahil nagkukulang ng supply or decrease ang cardiac output natin, ang puso natin nagko-compensate yan. Naglalabas siya ng epinephrine and norepinephrine para magkaroon ng increased contractility. Okay, kaso ang problema natin,
pag once na nagkakaroon ng release ng epi and norepinephrine, na-activate yan, that can lead to diaphoresis. Okay? And initially, nagkakaroon ng increased blood pressure and pulse rate, but gradually drop. Okay? It gradually, initially, tataas siya, tapos biglang bababa. Okay? So, mataas yung blood pressure niya tsaka yung pulse niya, and then kapag chinek mo ulit, mag-gradually drop siya. Okay, isa sa mga manifestation yan ng myocardial infarction. Then next, we have restlessness and disoriented, confusion, and fainting. Diba? Usually, si restlessness natin, this is the early manifestation ng hypoxia. Dahil decreased na yung ating blood supply, nagdi-decrease na din yung cerebral perfusion. Okay? Nagdi-decrease na yung cerebral perfusion natin. Ibig sabihin yan, nagdi-decrease na yung oxygen supply or yung blood supply na papunta sa ating utak. Ang utak natin is gawa ng cells. Made up of cells. Diba may mga brain cells tayo dyan? So kung hindi nakakapag-pump properly ang ating puso, hindi rin nakakakuha ng sapat na oxygen supply ang ating brain. Kaya ano nangyayari? Isa sa mga signs nila ay disoriented sila, nagkakaroon ng confusion or nagkakaroon ng fainting. Okay? So, yan yung mga manifestation natin for your myocardial infarction. No, proceed tayo sa laboratory procedures natin. Una natin, we have the cardiac protein and enzymes. Okay? These are the cardiac markers na tinatawag natin. Okay? This one yung cardiac markers na tinatawag natin. So ngayon, si troponin I, your CKMB, your myoglobin, and LDH. Usually class, these are enzyme. Okay? These are enzyme. Okay? These are enzyme. This one is protein. Okay? These are protein. Okay? So, proceed tayo sa ating troponin I and troponin T. Usually, class, si ating troponin I and troponin T, these are the cardiac markers. Is specific yan. Okay? These are specific cardiac markers. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng slightly elevation sa trope I and trope T natin, it means may myocardial destruction. Okay, nagkakaroon ng pagkasira ng ating puso. Okay? So, yan yung isa sa indicator pag once na nasisira ang puso natin or may namamatay na or may nagkakaroon ng tissue death. Okay, tumataas si troponin I and troponin T natin. Usually, ang normal natin dyan is 0.3, okay, below 0.3 nanogram per deciliter. So, pag nagkaroon ng 0.4, ibig sabihin, mataas na siya. Okay? So, usually, ang ating troponin I and troponin T elevates within 4 hours. Okay, elevates within 4 hours. So, pag nagkaroon na ng what we call this one, chest pain, nag-elevate yung kanyang troponin I and T within 4 hours. So, yung peak niya is 18 hours. Okay, yung peak niya 18 hours. And then, usually, nagde-decline siya 24 hours after. Okay? So, yan yung troponin I and T natin. And then, ito yung pinaka-specific natin na cardiac marker. Next natin your CKMB. Si CKMB natin, okay, sorry. Mali pala tayo. Mali. Yung normal natin, mali pala. Pag once na troponin I and troponin 3 pala yan, ang normal natin is a bit less than 0.6 nanogram per deciliter. Okay? So, nag-elevate yan. Elevate within 3 to 4 hours. Nag-elevate siya. And then, yung peak niya is 4
to 24 hours. And then, nag-o-occur siya, okay, persist within 1 to 3 weeks. So, ganyan katagal si troponin I and T natin. Okay, mabilis siya kapag once na nagkaroon na ng chest pain, asahan mo within 3 to 4 hours, tataas na yung trop I and trop 3. Kaya nga kapag once na may ang patient natin pumunta yan sa ER, may chest pain, agad pinapakuhanan niya ng ating ng cardiac enzymes natin. Pinapacheck yung level. Kasi nga tumataas agad si troponin I and troponin T natin. At magde-decline at bababa yung level ng trop I natin, babalik sa normal yan after 1 to 3 weeks. So, ganyan siya katagal. Next natin your CKMB. Ang normal na CKMB natin is less than 0.3 nanogram per deciliter. Nag-elevate siya. Okay, nag-elevate siya within 4 hours. Okay, and then yung peak niya, 18 hours. And nagde-decline siya after 24 hours. Okay? So usually, yan yung nakikita natin na nag-elevate or yan yung tinatawag nating cardiac markers. Bakit? So bakit sila nag-elevate, sir, after myocardial injury? So for example, ito yung cell natin. Sa cell natin, andyan yung ating mga enzymes. May mga enzymes tayo at may mga protein tayo dyan. Okay, may mga enzymes at may mga protein tayo dyan. For example, yung red natin is your troponin I and troponin T. Yung blue natin, these are your CKMB. Okay, yung ating yung orange natin, these are your myoglobin and your LDH. Yan yung content ng ating cells. Okay? Yan ang content ng ating cells. Ang problema natin, pag nagkakaroon ng insufficient supply ng oxygen sa ating puso, ang tendency, yung puso natin or yung cells sa puso natin ay nasisira. Okay, nasisira at sila ay namamatay. Pag once na nagkaroon ng pagpatay, okay, pag namatay ang ating cell, ang tendency, masisira sila. Okay, masisira ang ating cell kapag once na sila ay namatay. At kapag once na sila ay namatay at sila ay nasira, ang tendency magkakaroon na ng butas. So kapag nagkaroon ng butas, itong content ng ating cell, lalabas sila. Okay, lalabas sila sa loob ng cells natin at pupunta sila yan sa blood. Pupunta ngayon sila yan sa blood vessels. Kaya mapapansin natin, pag nagkaroon na ng chest pain, ibig sabihin, namamatay na yung cells natin sa puso, kaya ang nangyayari, nagkakaroon na ng leakage. So pag once na nagkaroon ng leakage, pupunta yan sa blood vessels at pag pumunta yan sa blood vessels natin, pag nag-extract ka ng dugo, mataas ang ating troponin I, troponin T, and your CKMB and other proteins. Kaya sila ay cardiac indicators. Sila ay chine-check kapag once na may sira or namamatay ang ating mga myocardial cells. Kasi nga nagkakaroon ng leakage ng mga enzyme. Aside from your CKMB class, okay, between the two, ito yung pinaka-specific. Okay, siya ang pinaka-specific kasi meron pa tayong creatine kinase. Okay, may iba't iba pa tayong types ng creatine kinase. Okay, may iba't ibang type pa tayo ng creatine kinase. Actually, meron tayong tatlo. Yung una natin, your CKMB. Your second one, your creatine kinase MM. And then your creatine kinase BB. Okay, si CKMB natin, your creatine kinase MB is specific yan for heart. Tumataas yan. Pag nasisira ang ating myocardial cells, may pagtaas ng CKMB. Pag nasisira ang ating muscles and musculoskeletal, ito naman. Okay, muscles and musculoskeletal. Okay, tumataas naman ang ating CKMM. Ang CKBB kapag once naman na brain.
Okay, pag may pagkasira sa ating brain cells, si KBB naman ang tumataas. Now, proceed tayo sa myoglobin natin. Si myoglobin natin, ang normal natin na myoglobin is 5 to 70 nanogram per deciliter. Nag-elevate siya, okay, within 1 to 3 hours. Ang peak niya yan, usually 4 to 12 hours. Kung saan siya mataas. And then, return to normal after 24 hours. Okay? So, usually, kaya bakit di siya sinasabing specific cardiac indicator? Kasi nga, tumataas din ang myoglobin natin kapag may muscular and renal injury. Okay? May pagtaas ng myoglobin kapag once na nasisira ang ating kidney at nasisira ang mga muscles. Kaya siya hindi is specific indicator for cardiac damage. Then pag LDH naman natin or yung tinatawag natin na lactic dehydrogenase, okay, ang normal natin usually to 70 to 200 IU per liter. So, nag-elevate siya within 24 hours. And yung peak niya, usually 48 to 72 hours. Okay? That is your, what you call this one? Your LDH or lactic dehydrogenase. So, usually bumababa yan. Bumabalik yan sa normal within 24 hours. Usually LDH niya, 10 to 14 days pala. It's 10 to 14 days. Okay, that is LDH. Usually hindi rin siya cardiac indicator kasi nakikita yan sa heart, liver, muscle, and RBC. So, pag nasisira si liver, nasisira ang muscle, nasisira ang RBC natin, tumataas si lactic dehydrogenase. Usually pala si LDH natin is a enzyme, not protein. Enzyme pala siya kasi it ends with ACE. Si myoglobin yung protein natin. So, aside from that, okay, aside from your cardiac markers, tumataas din, okay? Kailangan din nating i-check yung cholesterol ni patient. Cholesterol, your triglyceride, okay, triglycerides, your LDH, your low density lipoprotein, and your high density lipoprotein. Your good cholesterol and your bad cholesterol. Normal cholesterol natin, less than 200 milligram per deciliter. Your triglyceride, 140 to 200 milligram per deciliter. Your LDL, normal niya is 130 milligram per deciliter. And your HDL, 30 to 70 milligram per deciliter. Okay? So, yan yung mga ating laboratory procedures na kailangang i-check sa pasyente natin. Okay? So, usually class, kapag once na mag-undergo si patient ng ating laboratory to detect cardiac markers or pag-increase ng cardiac markers, avoid IM injection before obtaining. Okay? Avoid IM injection before obtaining blood sample. Bakit? Kasi kapag nag-IM injection ka, may cause false high. Okay? It may cause false high. Kasi pag nag-IM injection ka, class, ang tendency, nasisira yung ating mga muscle cells. So, nagkakaroon ng slight elevation.
that can give to a false high result. Kaya kailangan, before magbigay ng IM injection, kumuha muna ng blood sample and then pwede na magbigay ng IM injection to prevent false high. Okay, aside from that class, we also aside from the cardiac enzyme, tumataas din ang ESR natin. Okay? Tumataas din, nagkakaroon ng increase ESR and WBC. Okay? Increase ESR and WBC. Bakit tumataas yung ating WBC? Remember, 'di ba, yung white blood cells natin dahil nasisira ang puso natin, nagkakaroon ng inflammatory response. So pag nagkaroon ng inflammatory response, may release ng ating mga fighting cells. Kaya tumataas ang ating WBC. Next naman natin your erythrocyte sedimentary rate. Okay, your erythrocyte sedimentary rate. Tumataas daw si ESR natin and si ESR natin your erythrocyte sedimentary rate. Ano bang, bakit ba tumataas si erythrocyte sedimentary rate natin, class? Pag naglagay tayo ng blood sample doon sa may test tube natin, ang nangyayari, bumababa yung mga molecules or yung mga cells doon sa baba. Okay? For example, ating test tube. Okay, yan yung test tube. May laman siyang blood. Ang tendency, class, kapag once na nilagyan mo yan, okay, nilagyan mo yan ng blood, ang tendency, class, yung mga molecules natin or yung mga RBC natin, yung WBC natin, specifically the erythrocyte, okay, yung RBC natin, mabilis silang pumunta sa baba. Okay, mabilis silang pumunta sa baba. So, yan ang indicator na mataas ang ESR natin. Bakit? Pag nagkaroon ng necrosis, class, okay? Pag nagkaroon ng necrosis, okay, tissue death, yung ating liver na i-stimulate siya. Okay? Yung ating liver, okay, na i-stimulate siya. At kapag na-stimulate si liver natin, siya ay maglalabas nung tinatawag natin na fibrinogen. Diba? Dahil si fibrinogen, yung ating mga clotting, okay, doon sila na produce sa liver natin. So kapag once na nagkaroon ng fibrinogen production, magkakaroon ng tinatawag natin na RBC clump. Okay? Nagkakaroon ng RBC clump. Ibig sabihin, yung ating fibrinogen na yan, pupunta yan doon sa RBC natin. Kumbaga, siya yung paste or siya yung glue. Kasi 'di ba, for clotting siya. Kukunin niya, didikit diyan yung ating mga RBC at kapag dumikit yung RBC diyan, nagkakaroon ng settlement doon sa baba. Settlement below the test tube. Bakit sila nagkakaroon ng settlement? Kasi nga, mabigat na sila. Parang kapag naglagay ka ng tubig, okay, sa isang baso may tubig ka. Tapos ang ginawa mo, naglagay ka doon ng mabigat na bagay. Kapag once na mabigat ang isang bagay na nilagay mo doon, ano mangyayari? Mabilis siyang bumaba. Parang ganun lang din yung ating blood cells. Dahil nagkakaroon ng pag-umpukan, okay, nagtutumpok-tumpukan sila dahil sa fibrinogen na produce ng ating liver, kaya bumababa sila ng mabilis. Kaya increase ang ESR pag may myocardial infarction. The next natin, elevated serum cholesterol. Okay, elevated ang serum cholesterol niya, and yung ating next one natin is yung sa ECG. Okay, kinukuha natin yung kanyang cardiac activity. Okay, so usually nagkakaroon niya ng pathologic Q wave. Okay, nagkakaroon ng pathologic Q wave. Remember natin yung tatlong I natin, 'di ba? Your injury, your ischemia, and your infarction. Okay? Si ischemic injury natin, your ST segment elevation. Okay? ST segment elevation. Si ischemia natin is inverted T wave. At si infarction natin, your pathologic Q wave. So it means, kapag nagkaroon ng ischemia, may possibility na makita mo si T wave, makita mo din si ST segment elevation.
Okay? Pero kapag may ischemia yan, hindi mo makikita si Q-wave. Pwede mong makita si ST segment elevation. Ganon din kapag may injury sa puso. May ST segment elevation pero hindi possible na makita si T-wave and your Q-wave. So yan yung mga diagnostic procedure natin for myocardial infarction. Now, proceed tayo sa ating mga management. So, sa management natin, may mnemonic tayo na OMNATS. Okay? Yung ginagawa natin dito, your OMNATS. Okay? So, ibig sabihin yan yung pagkakasunod-sunod. So, first natin, your O, we need to prioritize oxygen. Okay, we give oxygen. Pag MI yan, bigyan mo ng oxygen si pasyente. Usually, binibigyan natin yan 2 liters per minute. Safe dose yan. Okay, hindi yan kailangan ng doctor's order. Pero kapag nag-exit ka ng 2 liters per minute, yan yung kailangan ng doctor's order. Okay, pero pag 2, we are allowed to give or administer oxygen as long as 2 liters per minute yan. The next yung drug of choice natin, your morphine sulfate. Okay, si morphine sulfate natin, anong classification niya? It's narcotic. Okay, narcotic ang ating morphine sulfate. So, si morphine sulfate natin, narcotic siya. Anong ginagawa niya yan? Usually, kapag morphine yan, siya yung pain reliever. Okay, yan yung ating pain reliever for MI. Usually, hindi na nagte-take effect dyan kapag, for example, may chest pain si patient, hindi na kaya yan ng paracetamol. Hindi na kaya ng mefenamic acid yan. Okay, ang kailangan niya na, ayan, it's narcotic. Yan masyadong mataas na pain reliever natin. So ngayon, kapag nagbibigay tayo ng narcotic or ng morphine sulfate, usually ang action niya yan is decrease neural activity. Okay? Dinidecrease na yung neural activity natin. So, bakit ba tayo nagkakaroon ng sensation? Because nare-remember or nare-recognize siya ng brain natin. Okay, nare-recognize natin, for example, di ba? Yung pag may hinawakan kang baso na may laman siyang mainit na tubig, pag hinawakan mo yun, ang tendency, yung ating kamay, yung skin natin, may mga pain receptors yan. Ipapadala niya ngayon yung information sa brain natin at pag once na nakarating sa brain natin yan, i-analyze na yan at sasabihin niya, okay, it pain siya. So kapag pain ang kanyang na-detect at na-recognize, ang gagawin niya, magpapadala niya ng information, pupunta sa muscles, papakontract niya si muscles mo. At anong gagawin mo dun? Initially, bibitawan mo yung baso. That is the action. Okay? But ang problem natin kapag morphine sulfate yan, it decrease neural activity. So for example, may chest pain ka, okay, masakit yung puso mo. Pag nagbigay ka ng morphine sulfate, dahil i-decrease niya yung neural activity, ngayon, ang utak natin, hindi niya ma-recognize na may pain ang puso natin. Kaya ano ang mangyayari kapag nagbigay ka ng morphine sulfate, magdi-decrease yung pain. Mawawala yung pain sensation. Bakit? Nag-decrease yung neural activity ng ating puso. Ng ating utak. So, ang problem natin dito, nagkakaroon ng tinatawag natin na CNS depression. Okay, nagkakaroon ng CNS depression every time na nagbibigay ka ng morphine sulfate. So, pag nagkaroon ng CNS depression, ang problem natin dito, nadi-depress din si medulla oblongata. Okay? Nadi-depress din ang ating medulla oblongata. Remember, ang ating medulla oblongata, these are your respiratory center. Siya yung respiratory center natin. So, ang problem natin, pag nagkaroon ng administration ng morphine, nagkakaroon ng CNS depression, nadi-depress din sa medulla oblongata natin. Kaya ano nangyayari sa ating respiration? Nagdi-decrease din siya. Okay? Nagdi-decrease din ang ating respiration. Kaya ano ang management natin when giving morphine? We need to monitor vital signs. Okay? We need to monitor VS, especially the RR. Okay? Kailangan nating i-monitor yung RR niya and O2 saturation. Pag decrease ang RR niya at decrease ang O2 saturation niya, we are not allowed to give the medication.
Ibig sabihin, we need to withhold and notify the physician. So kung ang normal natin, 'di ba, 12 to 16. Okay? Meron yung iba 12 to 20. Pag nag-decrease yan sa 12, hindi mo pwedeng ibigay si morphine sulfate. Bakit? Dahil nga magkakaroon ng CNS depression, madidepress din si medulla oblongata, mas lalong bababa yung kanyang respiration. So pag mas lalong magbababa ang respiration niya, that can lead to respiratory arrest. Okay, pwedeng ikamatay ng pasyente mo yan. Then next, monitor din natin yung level of consciousness. Okay, monitor din natin yung level of consciousness ng pasyente natin. Bakit nga? CNS depression. So, kailangan i-monitor yung level of consciousness. We need to provide safety. Okay? We need to provide safety. Kasi pwedeng masedate ang iyong pasyente. So, paano tayo mag-provide ng safety? We need to lower the bed. Okay? We need to lower the bed usually 26 to 28 inches above the floor. Okay? So, we need to lower the bed 26 to 28 inches above the floor. And then, we need to raise the side rails to prevent falls. Okay? We need to prevent fall. Okay? Next natin your nitroglycerin. Nitroglycerin, binibigay natin yan dahil si nitroglycerin natin, vasodilator. Okay? Hindi natin binibigay yan para mawala yung pain ng ating pasyente. Para kahit papaano mag-vasodilate lang. Kasi nga 'di ba, meron tayong occlusion. Ayan nag-narrow siya. So kapag once na dinilate mo 'yan, ang tendency bubuka ang ating ang butas or lumen ng ating blood vessel, kahit papaano magkakaroon ng supply ng oxygen or blood flow. Okay, nitroglycerin. Okay? We also administer anticoagulant. Si anticoagulant natin, ang action niya yan to prevent clot. Pag once naman na thrombolytic, to dissolve clot. So yan ang pinagkaiba niya. So ang gagawin natin kapag once na may clot na, we need to administer thrombolytic. Pero pag wala pang clot, anticoagulant. Sir, bakit sa MI nagbibigay tayo ng thrombolytic and at the same time anticoagulant? Dahil nga may thrombus formation na. So kailangan nating i-dissolve yan. So bakit pa magbibigay ng anticoagulant? Para sa ganun, hindi na magkaroon pa ng clot. Okay? Para ma-prevent natin yung clot. Habang dinidissolve yung clot, ang ginagawa naman ng isa para hindi na rin magkaroon ng clot formation. Remember class, dito sa ating blood vessels, okay, sa blood vessels natin, dahil hindi makadaan dito yung blood, ang tendency na i-stuck sila dito. Pag na-stuck sila dito, yan, ang tendency class, may possibility na sila ay magkaroon ng clot formation. Pwede silang magsama-sama yan kasi nga walang blood flow. So, ang gagawin ni anticoagulant, siya ngayon ang mag-blood thinner natin. Siya ang dahilan kung bakit ninipis ang dugo. Para sa ganun, ma-prevent natin yung clot formation. That is your anticoagulant and thrombolytic. Usually, kapag thrombolytic yan yung may nag-e-end sa kinase. Okay? Yan yung mga nag-e-end sa kinase natin. Yung anticoagulant natin, yan yung mga example natin, your aspirin, your warfarin. Okay? So, yun yung mga example, your aspirin, warfarin, heparin. Yun yung mga example ng ating anticoagulant medication. Okay? So, kapag once naman na thrombolytic yan, okay, example nung thrombolytic natin, yung mga kinase. Okay? Yung may mga kinase natin, your streptokinase, okay, your urokinase, okay, urokinase, your streptokinase, okay. Yan yung mga example ng ating thrombolytics. And we also administer stool softener. Papalambutin natin yung tae ng pasyente. Bakit? To prevent straining.
Okay? To prevent straining. Bakit? Kapag ikaw ay umiiri, nagkakaroon ng stimulation sa vagus nerve. Okay? Pag na-stimulate ang vagus nerve natin, nagdi-decrease ang ating heart rate. Okay? Nagdi-decrease ang heart rate natin. So, bakit kailangan, sir? Bakit kailangan pa-decrease? Bakit kailangan hindi pa-decrease yung heart rate natin? Bakit hindi kailangan, hindi pwede na ma-stimulate ang vagus nerve natin? Remember class, meron ng sira yung heart natin. Pag may sira na yung heart natin dahil namamatay na, for example, ito yung puso. Okay, yan yung puso. Dito sa portion na ito, okay, for example, yan yung puso. Dito sa portion na ito, may sira na. Okay, gamit tayo ibang kulay. Itong green, may sira na. Okay, kapag once na may sira na yung portion ng puso natin, ano mangyayari? Makakapag-contract pa ba siya properly? Hindi na. Kung hindi siya makapag-contract properly, enough ba yung nilalabas ng dugo? Hindi na rin. So, kailangan nating i-prevent yung pag-decrease ng heart rate. Bakit? Hindi na nga enough yung pag-contract ng ating puso. Papapabain mo pa yung heart rate niya, mas lalong walang blood na lalabas. Mas lalo lang magdi-decrease yung cardiac output natin. Mas lalo lang walang supply na pupunta sa ating mga part ng ating katawan, na blood supply. So, ang tendency, pwedeng mag-lead yan sa tinatawag nating cardiac arrest. Kaya nga kung papansinin ninyo, maraming matatanda na namamatay sa CR. Ang sabi nila, nadulas, nabagok ang ulo. Pero in some way, oo, possible na yun yung isa sa mga reason or contributory factors kung bakit sila namatay dahil sila ay nadulas, nabagok yung ulo. Pero ang dahilan talaga dahil yun sa heart problem. Kaya kapag may heart problem, kailangan decrease natin or palambutin natin yung tae niya. So, kailangan sabihan mo siya na kailangan increase fluid intake, or kung hindi naman siya bawal sa tubig, kung wala naman pagmamanas, kailangan kumain ng high fiber diet. Ganun yung mga dapat niyang kainin. Para sa ganun, lumambot yung tae ng pasyente natin. Kasi kapag once na hinayaan nating tumigas yan at kapag siya ay nag-CR na, ang tendency, magkakaroon ng stimulation sa vagus nerve, magdidecrease yung heart rate, mahina na tumibok ang puso natin, mas lalo lang magdidecrease ang cardiac output. Walang supply ng oxygen at ng blood papunta sa iba't ibang katawan natin. Kaya ang mangyayari, sila ay mag-i-stop sa pag-function. Pwedeng ikamatay ng ating pasyente. So that is your myocardial infarction.